Hindi na kita mahal, Kira. Actually, matagal na. At sawang-sawa na ako sa mukha mong laging mukhang biktima. Ang boses ni Nolan ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng aming silid, ngunit kasing talim ng isang labaha na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Walang emosyon ang kaniyang mga mata habang binibitiwan ng mga salitang wumasak sa 10 taon naming pagsasama. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ko pa ang isang maliit na box ng relos, isang mamahaling regalo na pinag-ipunan ko ng 6 na buwan mula sa aking maliit na sideline sa online selling. Ito sana ang sorpresa ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig at naramdaman ko ang unti-unting panlalamig ng aking mga palad. Ang box na kanina ay tila simbolo ng aking pagmamahal ay biglang naging kasing bigat ng isang tipak ng bato. Nolan, anong sinasabi mo? Anniversary natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Hinihintay ka ng mga bata sa baba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kare-kare. Yan na lang ba ang alam mong gawin, Kira? Ang magpakayaya sa bahay na ito? Look at yourself. Ang amoy mo, laging bawang at sibuyas. Ang suot mo, laging kupas na duster. Hindi mo ba napapansin? I'm an architect, Kira. I meet successful people, beautiful people. At tuwing itatanong nila kung nasaan ang asawa ko, nahihiya akong ipakita ka sa kanila. Parang may humarang na kung ano sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung nasaan na ang Nolan na nangako sa akin sa harap ng altar na mamahalin ako kahit tumanda at kumulubot ang aking balat. Pero walang boses na lumabas sa aking bibig. Ang tanging narinig ko lang ay ang malakas at mabilis na pintig ng aking sariling puso, na tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Dahan-dahan kong ibinaba ang box ng relos sa ibabaw ng aming kama. Ang makinis na tela ng comforter na ako mismo ang pumili at naglaba ay tila naging magaspang sa aking balat. Napatingin ako sa aming wedding photo na nakasabit sa dingding. Ang 2 taong nandoon na puno ng ngiti at pag-asa ay tila mga estranghero na sa akin ngayon. Is it about her, Nolan? Is it about Tiffany? Halos bulong na lang ang lumabas sa aking bibig. Ngunit sapat na para magbago ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Mula sa pagiging malamig, naging depensibo at agresibo ang kaniyang tindig. Huwag mong idadamay si Tiffany dito. She understands me. She makes me feel alive. Hindi tulad mo na parang isang obligasyon na lang na kailangang iuwi tuwing gabi. At huwag kang magkakamaling gamitin ang mga bata para manatili ako rito. I've already made my decision. I want a divorce. O kung ano man ang legal na paraan para maputol na ang ugnayan nating dalawa. Kasabay ng kaniyang huling salita, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Mama? Papa? Kakain na po tayo? Sabi ni Leah gutom na daw siya. Ang boses ng 7 naming taong gulang na si Miko ay puno ng inosenteng pananabik. Tumingin ako kay Nolan. Nagmamakaawa ang aking mga mata na huwag niyang gawin ito sa harap ng mga bata. Pero tinalikuran niya lang ako at nagsimulang kumuha ng maleta sa loob ng walk-in closet. Bawat kalansing ng hanger, bawat tunog ng zipper ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng aming pamilya. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak sa aking pisngi. Sinundan ng isa pa hanggang sa hindi ko na mapigilan ang pagdaloy ng mga ito. Pero nanatili akong tahimik. Wala akong lakas para humagulgol. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Kung ang bahay na itinuring kong kuta ay hindi naligtas, saan pa ako pupunta? Kung ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring tatapos nito, sino pa ang matitira para sa akin? Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko na makilala. Maputla, wasak,
at tila isang anino na lamang ng kaniyang dating sarili. Sa labas ng silid, naririnig ko ang tawanan ni Miko at Leah. Walang kamalay-malay na ang kanilang ama ay kasalukuyan ng nag-eempake ng kanyang mga gamit at ng ating kinabukasan. Nolan walked past me, dragging his suitcase. He didn't even look back. The scent of his expensive cologne, the one that Tiffany probably bought for him, lingered in the air, mocking the smell of the home-cooked meal waiting downstairs. Buksan mo ang mga mata mo, Kira. This is the reality. You are nothing without me. Let's see how long you can keep that perfect mother act before everything falls apart. Ang pinto ay sumara nang may kasamang pinalidad na yumanig sa buong bahay. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa sa dilim ng aming mga pangarap. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kasing pait ng ngapdo at kasing talim ng tinik. Hanggang saan ba kayang magtiis ng isang pusong wala nang mahinga ng tulong? At ano ang gagawin ko kapag nalaman kong ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin ay ang mismong dahilan ng aking paghihirap? Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog na ako mismo ang naglatag. Masakit, ngunit kailangang ituloy. Sa bawat baitang, tila naririnig ko pa rin ang alingaw-ngaw ng boses ni Nolan. Tinatawag akong yaya at walang silbi. Pagdating ko sa hapagkainan, ang usok ng mainit na kare-kare ay wala na. Malamig na ang pagkaing inihanda ko ng may pagmamahal. Doon ko nakita ang aking dalawang anak, sina Miko na pilit na pinatatahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Leah. Mama, bakit umalis si Papa na may dalang bag? Magtatrabaho po ba siya sa malayo? Ang tanong ni Miko ay parang isang patalim na bumaon sa aking dibdib. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang pakiramdam ko ay dinudurog ang aking puso sa loob ng aking dibdib. Lumapit ako sa kanila at dahan-dahang hinaplos ang kanilang mga buhok. May kailangan lang asikasuhin si Papa, anak. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito si Mama. Hindi ko kayo iiwan. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng unos, ang makitang dahan-dahang kumakain ang aking mga anak. Kahit na ang bawat subo nila ay tila may kasamang bigat ng hindi maipaliwanag na takot. Pinagmasdan ko ang maliliit nilang kamay habang humahawak sa kutsara. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong manatiling nakatayo, kahit na ang tuhod ko ay gusto nang bumigay. Nang makatulog na ang mga bata, bumalik ako sa aming silid, sa silid na tila naging isang malaking libingan ng aming mga pangarap. Nagkalat ang ilang mga damit na hindi na isama ni Nolan. Sa kaniyang pagmamadaling umalis, patungo sa kanyang bagong buhay, tila nalimutan na niya ang lahat ng bakas ng kanyang dating pagkatao. Habang inaayos ko ang mga gamit na naiwan, isang lumang tablet ang nakita ko sa ilalim ng aming kama. Hindi ito ang ginagamit ni Nolan sa opisina. Alam ko ang password nito, ang PETSA ng aming kasal. Sa bawat numerong itinitipa ko, parang may kung anong humahigpit sa aking lalamunan. Nang bumukas ang screen, tumambad sa akin ang isang mundo na hindi ko akalain na umiiral. Hindi lang ito tungkol kay Tiffany. Maraming folders ng mga litrato, mga bakasyon nila sa mamahaling resort, habang sinasabi niya sa akin na mayroon siyang business trip sa probinsya. Mga resibo ng mga mamahaling bag at alahas na ang halaga ay sapat na para pag-aralin ang aming mga anak sa pinakamagandang paaralan hanggang kolehiyo. Ngunit ang mas nagpadurog sa akin ay ang mga mensahe nila. Huwag kang mag-alala, love. Malapit ko nang makuha ang pirma niya sa transfer documents. Kapag naibenta na natin ang lupa ni Kira, titira na tayo sa mansyon na pangarap mo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang lupang pamana ng aking mga magulang. Ang tanging alaala na iniwan nila sa akin bago sila pumanaw ay balak niyang nakawin sa akin para sa kanyang kabit. Ang utang na loob na dapat ay nasa kanyang puso dahil sa pagsuporta ko sa kanyang karera
ay pinalitan niya ng isang matinding pagtataksil. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga bank transactions. Halos lahat ng aming joint account ay wala ng laman. Ang perang pinaghirapan kong ipunin mula sa aking maliit na negosyo ay unti-unti niyang inilipat sa isang account na hindi ko alam na umiiral. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng side table. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunog ng vibration ay tila isang babala. Hello? Is nito si Mrs. Kira Villarreal? Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. Oo po, ako nga po. Sino po sila? Ma'am, tumatawag po kami mula sa legal department ng South Bank. Nais lang po naming ipaalala ang tungkol sa notice of foreclosure sa inyong property sa Makati. Hindi po nababayaran ang monthly amortizations sa loob ng 5 buwan at nakapangalan po ang loan sa inyo bilang primary owner. Nabitawan ko ang tablet sa aking kandungan. Ang lupa, ang bahay, ang lahat ng aking pinanghahawakan ay tila isang buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Habang si Nolan ay nagpapakasasa sa piling ng iba, iniwan niya sa akin ang isang bundok ng utang at isang buhay na wasak-wasak. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, lumilikha ng isang malungkot na himig sa bubungan. Hindi na ako ang dating Kira na iiyak na lamang sa isang sulok. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking kalooban. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagnanais na protektahan ang tanging natitira sa akin. Nolan, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay iniwan mo akong walang laban. Pero hindi mo alam, ang bawat dokumentong hawak mo ay may katapat na katotohanang hindi mo pa natutuklasan. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na tinawagan ang numero ng aking tanging mapagkakatiwalaang kaibigan at accountant na si Maribel. Maribel, kailangan kita. Ngayon din. Buksan mo ang lahat ng files ng kumpanya. Huwag kang magtitira ng kahit anong bakas. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang pag-ibig ay maaaring mamatay, ngunit ang dignidad ng isang ina ay hinding-hindi matatapos. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling mensahe sa tablet ni Nolan, isang pangalan ang nakita ko na nagpatahimik sa aking buong pagkatao. Isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig, ngunit may malaking kinalaman sa kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sino ang taong nasa likod ng mga utang ni Nolan? At bakit tila ang buong buhay ko ay planado na bago pa man ako magising sa bangungot na ito? Kahit kailan, hindi kayang pantayan ng isang luma at kalawanging lata ang kintab ng isang ginto, Kira. Look at you. Parang basahang pinunit-punit at itinapon sa kalsada. Ang boses na yon, matinis, puno ng pangungutya at may halong yabang, ay tila isang kuko na kumalmot sa aking likuran habang nakatayo ako sa harap ng shelf ng mga gatas sa loob ng grocery store. Hawak-hawak ko ang isang maliit na karton ng gatas, ang pinakamura na nakita ko. Habang sa kabilang kamay ay binibilang ko ang barya sa aking palad. Kailangang sapat ito para sa hapunan ni Miko at Leah. Dahan-dahan akong lumingon. Doon, nakatayo si Tiffany sa tabi ng isang pushcart na puno ng mga imported na wine, mamahaling chocolates, at mga karne na hindi ko na kayang bilhin. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress, ang buhok ay maayos na maayos, at ang kanyang mga kuko ay bagong manicure, mga bagay na alam kong pera ni Nolan ang nagbayad. Ang amoy ng kanyang mahal na pabango ay humalo sa amoy ng sariwang isda at gulay sa paligid. Isang masangsang na paalala kung gaano kalayo ang kinalalagyan naming dalawa sa mundong ito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding puot na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Ang aking mga daliri ay humigpit sa hawakan ng basket, sapat na para mamuti ang aking mga buko. Hindi ko alam
na pati pala sa murang grocery ay napupunta ang mga taong katulad mo. Tiffany, mahinahon, ngunit may diin kong sagot. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang sumabog. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na kumuha ng atensyon ng ibang mga mamimili. Oh, Kira, I'm just here to buy some treats for Nolan. Alam mo na, pagod kasi siya sa work namin kagabi. Masyado siyang naging adventurous sa kama, baka kailangan niya ng lakas. Lalong lumakas ang pintig ng aking puso. Ang bawat salita niya ay tila isang malit na karayom na itinusok sa aking balat. Ang kawalang hiyaan niya ay walang hangganan, lalo na't alam niyang wasak na ang pamilya ko dahil sa kanya. Pero hindi siya tumigil doon. Lumapit siya sa akin sapat na para maramdaman ko ang kaniyang hininga na amoy mint. Alam mo, dapat magpasalamat ka pa sa akin. Kinuha ko na ang mabigat na pasanin sa buhay mo. Isang lalaking walang ibang ginawa, kundi ireklamo ang amoy ng luto mo at ang hitsura mo. But don't worry, hindi naman kami magtatagal sa bahay niyo. Masyadong maliit. Kapag naibenta na ni Nolan ang lupang yon sa probinsya, lilipat na kami sa isang tunay na mansyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa narinig ko. Ang lupa sa probinsya, ang lupang tanging alaala ng aking ama. Hindi mo maaring gawin iyon. Sa akin ang lupang yon, Tiffany. Hinding-hindi iyon maibebenta ni Nolan. Isang panuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang mamahaling bag at ipinakita sa akin ang isang dokumento. Really? Check this out. Isang special power of attorney na may pirma mo, Kira. Alam mo naman si Nolan, magaling siyang kumuha ng gusto niya. Isang gabi lang ng paglalasing at nakuha niya ang pirma mo habang hindi mo alam ang ginagawa mo. Nanlambat ang aking mga binti. Tila nawalan ng hangin ang aking mga baga. Ang pirma ko, ang dokumento, kailan niya iyon ginawa? Naalala ko ang isang gabi bago siya umalis, pinainom niya ako ng isang basong wine na kakaiba ang lasa. Akala ko ay para iyon sa aming anibersaryo. Ngunit yun pala ang gabi ng kanyang pinakamasamang kataksilan. Kaya huwag ka nang magpakamartir, Kira. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at malapit nang mawala ang tanging inheritance mo. You are a loser in this game. Dagdag pa ni Tiffany habang tinatabig ang aking balikat para lampasan ako. Ang tunog ng kaniyang mga high heels sa sahig ay tila mga martilyo na dumudurog sa aking huling pag-asa. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng aisle. Hawak-hawak ang karton ng gatas na tila yun na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa realidad. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa at panghuhusga. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa aking pisngi, ngunit mabilis ko itong pinahid. Hindi ako pwedeng umiyak dito. Hindi sa harap ng mga taong ito, at lalong hindi dahil sa babaeng yon. Habang naglalakad ako palabas ng grocery store, ang bigat ng basket ay tila naging doble. Pero kasabay ng bigat na yon ay ang isang desisyon na nabuo sa aking isipan. Kung akala nila ay nakuha na nila ang lahat, nagkakamali sila. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Pagdating ko sa kalsada, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at tumambad sa akin ang mukha ni Nolan. Walang bakas ng pagsisisi, kundi isang mukha na puno ng pagkainip. Nandyan ka lang pala. Sumakay ka. May kailangan kang pirmahan na huling dokumento. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Ano ito, Nolan? Ano na namang kasinungalingan ito? Tanong ko habang ang aking boses ay nanginginig sa galit. Inilabas niya ang isang brown envelope at inihagis ito sa akin. Dahilan para malaglag ang mga pinamili ko sa kalsada. Ang karton ng gatas ay pumutok at ang puting likido ay dahan-dahang humalo sa dumi ng kalsada, tila isang simbolo ng aking nasayang na buhay. Pirmahan mo ang waiver of rights para sa mga bata, Kira. Ibibigay mo sa akin ang buong custody ni Miko at Leah. O sisiguraduhin kong
Kahit 1 sentimo ay wala kang makukuha sa lupang ibebenta ko. Mamili ka. Ang mga anak mo o ang kinabukasan mo? Napako ako sa aking kinatatayuan habang nakatingin sa puting gatas na uwant-unting nawawala sa semento. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas at nakabibinging pintig ng aking puso na nagsasabing, "Huwag kang susuko." Huwag mong gamitin ang drama mo para magmukhang biktima, Kira. Ang katotohanan, pabigat ka lang sa akin at pabigat ka rin sa mga batang yan. Ang boses ni Nolan ay walang bahid ng pag-aalinlangan habang nakadungaw siya mula sa bintana ng kaniyang sasakyan. Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na ibinabagsak sa aking dibdib. Bawat isa ay nagiiwan ng malalim at masakit na pasa. Sa ibaba, sa magaspang at maruming semento ng kalsada, unti-unting kumakalat ang puting likido mula sa nabasag na karton ng gatas. Dinampot ko ang isang latang sardinas na gumulong malapit sa gulong ng kaniyang sasakyan. Ang dumi ng kalsada ay kumapit sa aking mga palad, ngunit hindi ko yon naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panunuyo ng aking lalamunan at ang bawat mabilis na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking tadyang. Ito ang lalaking pinagbihisan ko tuwing umaga bago siya pumasok sa opisina. Ito ang lalaking ipinagluto ko ng masasarap na pagkain kahit pagod na ako sa gawaing bahay. At ngayon, habang nakaluhod ako sa kalsada para pulutin ang mga mumurahing pagkaing pilit kong pinagkakasya para sa aming mga anak, tinitingnan niya ako na parang isang duming kailangang iwasan. Pirmahan mo na ang waiver of rights, Kira. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita sa korte. Alam mo naman ang kapasidad ko. Sa tingin mo ba, ibibigay ng judge ang custody sa isang inang walang trabaho at nakikitira lang sa barong-barong? Dagdag pa niya, habang ang kaniyang mga daliri ay maindayog na tumatama sa manibela ng kumpas ng kaniyang pagkabagot. Dahan-dahan akong tumayo, bit-bit ang punit na plastic bag ng aking mga pinamili. Tumingin ako ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pangako, ngunit ngayon ay puno na ng poot at pag-ayaw. Naramdaman ko ang pag-alon ng suka sa aking sikmura. Ang kaniyang pagiging mapangapi ay tila wala ng katapusan. Ang mga bata ang buhay ko, Nolan. Kaya mo nang kunin ang lahat, ang pera ko, ang lupa ko, pati ang dangal ko, pero ang mga anak ko, hinding-hindi. Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit kong sinusupil. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya bago niya mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ang usok mula sa tambutso ay humampas sa aking mukha. Tila isang huling insulto bago siya tuluyang lumayo. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng ingay ng kalsada habang ang puting gata sa semento ay dahan-dahan nang natutuyo sa ilalim ng mainit na araw. Pag-uwi ko sa maliit na silid na pansamantala naming tinutuluyan kay Nanay Rosa, agad akong sinalubong ni Leah. Ang kaniyang maliit na mukha ay puno ng inosenteng ngiti habang nakatingin sa hawak kong supot. "Mama, may dala ka po bang treats? Gutom na po kami ni Kuya." Ito ang aking golden moment, isang sandali na nagpatigil sa mundo ko. Kinuha ni Miko ang supot mula sa aking kamay at agad niyang napansin ang dumi sa aking damit at ang sugat sa aking tuhod mula sa pagkakaluhod sa kalsada. Imbes na magreklamo sa kakaunting pagkain, kumuha siya ng isang basong tubig at dahan-dahang pinunasan ang aking sugat gamit ang kaniyang maliit na panyo. "Huwag ka nang umiyak, Ma. Hindi naman po kami masyadong gutom. Hahati na lang po kami ni Leah sa pagkain." Ang bulong ni Miko ay tila isang mahapdi, ngunit nakagagamot na haplos sa aking sugat. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, binuksan kong muli ang brown envelope na iniwan ni Nolan. Habang binabasa ko ang bawat linya ng legal na dokumento,
Isang maliit na detalye ang kumuha ng aking atensyon. Isang piraso ng papel na tila hindi sinasadyang naisama sa loob. Isang sulat kamay na nota tungkol sa halaga ng lupa sa probinsya. Ang nakasulat doon ay hindi tumutugma sa sinasabi ni Nolan. Ang halaga ng lupa ay triple sa inaasahan ko at ang pangalan ng nakalistang buyer ay hindi isang kumpanya, kundi isang tao na may pamilyar na apelyido. Isang apelyidong matagal ko nang hindi naririnig mula sa nakaraan ng aking ama. Bakit tila nagmamadali si Nolan na makuha ang aking pirma? At ano ang kinalaman ng buyer na ito sa kanya? Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na pumasok mula sa siwang ng bintana. Tila isang babala na ang panganib ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Ang misteryong ito ay tila isang mahabang sinulid na kapag hinila ko ay maaring magpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Nolan o maaring magdala sa amin sa mas malaking kapahamakan. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking plano para itago ang isang katotohanang mas madilim pa sa pagtataksil, hanggang saan ang kayang gawin ni Nolan para masiguradong mananatili akong bulag? Dito tayo matutulog sa master bedroom mamaya, love. Siguraduhin mo lang na maitatapon na ang lahat ng amoy luma at amoy suka rito sa loob. Ang boses na yon ni Tiffany ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng aming dating silid. Nakatayo ako sa isang sulok, yakap-yakap ang paboritong kumot ni Leah at ang ilang mga aklat ni Miko na naiwan namin noong gabing madaling araw kaming lumayas. Akala ko ay sapat na ang sakit ng pag-alis, ngunit ang makita ang ibang babae na humahawak sa aking mga kurtina at tinitingnan ang aming wedding photo nang may pandidiri ay isang uri ng parusang hindi ko inakalang kakayanin ko. Habang hinahaplos ko ang malambot na tela ng kumot ng aking anak, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng aking pagmamahal, mula sa kulay ng pintura na ako ang pumili hanggang sa mga halamang ako ang nag-alaga. Ngayon, tila ba naging isang banyaga ako sa sarili kong tahanan? Anong ginagawa mo pa rito, Kira? I thought I made it clear na bawal ka nang pumasok dito nang wala akong pahintulot. Ang malamig na boses ni Nolan ay nanggaling sa pintuan. Nakaakbay siya kay Tiffany. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng pag-aalala para sa kumpas ng aking nararamdaman. Tumingin ako sa kanya. Pilit na hinahanap ang lalaking dati ay tila handang mamatay para sa akin. Ngunit ang tanging nakita ko ay isang estranghero na may pusong kasing tigas ng bato. Kinuha ko lang ang mga gamit ng mga bata, Nolan. Kailangan ni Miko ang mga libro niya para sa school bukas. At si Leah, hindi siya makatulog nang wala ang kumot na ito. Mahinahon kong sagot, kahit na ang bawat salita ay tila bumabara sa aking dibdib. Tumawa si Tiffany, isang matinis at nakaririnding tunog na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. School? Sa tingin mo ba, makakapag-aral pa ang mga batang yan sa mamahaling school kung wala na kayong pera? Nolan, baby, look at her. Masyado siyang feelingera. Ibigay mo na yan, Kira, at lumayas ka na. This is not your home anymore. This house is mine and I have plans for it. Sabi ni Nolan habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapos sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Nang makuha niya ang maleta sa aking tabi, hindi niya ito iniabot ng maayos. Sa halip, hinawakan niya ang handle nito at buong lakas na inihagis patungo sa hagdanan. Ang tunog ng pagbagsak ng maleta sa bawat baitang ng hagdan ay tila tunog ng pagguho ng aking buong pagkatao. Ang mga damit ni Miko at Leah ay nagsimulang lumabas mula sa siwang ng sira-sirang zipper. Nagkalat sa sahig na dati ay kintab ng aking pagsisikap ang nagpapanatili. Nolan, bakit mo ginagawa ito? Mga gamit yan ng mga anak mo. Ang aking sigaw
ay puno ng pait. Wala akong pakialam. Sinabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Ayaw kong makakita ng kahit anong basura mo sa harap ni Tiffany. Kinaladkad ni Nolan ang maleta hanggang sa labas ng pinto. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghihirap dahil sa bugso ng ulan na nagsimulang bumagsak. Hindi nagatubili si Nolan. Buong lakas niyang itinapon ang maleta sa gitna ng kalsada, kung saan ang putik ay agad na kumapit sa mga damit ng aking mga anak. Umalis kayo. Wala kayong karapatan sa bahay na ito. At huwag mo nang susubukang lumapit ulit dahil ipapahuli na kita sa mga guard. Ang kanyang huling sigaw bago niya marahas na isinara ang pinto sa harap ng aking mukha. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan, basang-basa at nanginginig sa lamig at galit. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang maliit na teddy bear na lumabas mula sa maleta. Ang paboritong laruan ni Leah na palagi niyang niyayakap tuwing gabi. Dinampot ko ito mula sa putikan. Ang dating maputing balahibo nito ay puno na ngayon ng dumi. Tila ba ito ang simbolo ng aming kasalukuyang buhay? Ito ang aking golden moment, ang pagyakap ko sa maruming laruang yon habang ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. Sa gitna ng kawalang pag-asa, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na unti-unting namumuo sa aking puso. Hindi ito ang wakas, Nolan. Ito pa lamang ang simula. Habang naglalakad ako palayo sa mansyong yon, bit-bit ang sira-sirang maleta, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang headlights nito ay nakatutok sa akin. Tila ba kanina pa ako pinapanood. Sa loob ng sasakyang yon, isang anino ang gumalaw at naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa bawat hakbang ko. Sino ang nagmamasid sa akin sa gitna ng ulan? At bakit tila ang bawat pagbagsak ko ay may mga taong naghihintay lamang sa aking susunod na pagkakamali? Ang pinto ng bahay ay muling bumukas ng bahagya at nakita ko si Tiffany na nakasilip, isang mapanuyang ng ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang may hawak siyang isang pamilyar na folder. Ang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa sa probinsya. Paalam, Kira. Hihintayin namin ang balita tungkol sa pag-alis mo sa mundong ito. Dahil wala ka na ring mapupuntahan, ang kaniyang bulong na tila dinala ng hangin sa aking pandinig. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang bahay ang kinuha nila. Balak nilang ubusin ang bawat hininga ko hanggang sa wala na akong matirang lakas para lumaban. Hindi ka na makakabalik, Kira. Wala ka nang uuwian. Kahit sa panaginip, huwag mo nang isipin na may pwesto ka pa sa buhay ko. Ang mga salitang yon ni Nolan ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahampas sa aking pandinig, kasabay ng bawat bugso ng hangin at ulan. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, bitbit ang sira-sirang maleta at ang maruming teddy bear ni Leah. Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking bawat hakbang. Ang ulan ay hindi lamang bumabasa sa aking suot. Tila ba hinuhugasan nito ang huling tira ng aking dangal hanggang sa wala nang maiwan, kundi ang isang basang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Dahan-dahan kong narating ang maliit na silid na pansamantala naming tinutuluyan sa ilalim ng bahay ni Nanay Rosa. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang hitsura ng aking mga anak na nakaupo sa isang lumang banig. Ang liwanag mula sa isang mabuhay na kandila ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila mga higanting nagmamasid sa aming kahirapan. Mama, bakit po kayo basang-basa? Nasaan po ang mga gamit namin? Patakbong lumapit si Miko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ako nakapagsalita. Ibinaba ko ang maleta at lumabas mula rito ang mga damit na puno ng putik. Nang makita ni Leah ang kaniyang paboritong teddy bear na wala na sa dating kulay, nagsimulang manginig ang kaniyang maliliit na labi. Ngunit bago pa siya makaiyak, napansin ko ang pamumula ng kaniyang mga pisngi at ang kaniyang mabilis na paghinga. Dali-dali ko siyang nirendahan at hinawakan ng kaniyang noo. Tila ako napaso. Diyos ko, Leah,
Ang taas ng lagnat mo. Ito ang aking golden moment sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng aking panginginig sa lamig, kumuha ako ng palanggana ng tubig at isang lumang bimpo. Habang dahan-dahan kong pinupunasan ang mainit na katawan ni Leah, sinubukan kong kantahan siya ng isang uyayi. Ang aking boses ay basag at nanginginig, ngunit pilit kong pinatatatag para hindi nila maramdaman ang takot na namumuo sa aking dibdib. Ang bawat haplos ko sa kaniyang balat ay isang panalangin, isang pangako na kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang tuluyang gumuho ang kanilang mundo. Pumasok si Nanay Rosa na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at ilang piraso ng dahon ng sambong. "Kira anak, magpalit ka na ng damit. Ako na muna ang bahala sa bata. Huwag mong hayaang pati ikaw ay mabuwal dahil ikaw na lang ang sandigan nila." "Salamat po, Nanay Rosa. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kung wala kayo." Ang bulong ko habang ang aking mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy, humahalo sa tubig na mula sa aking basang buhok. "Tandaan mo, Kira," ang malumanay na boses ni Nanay Rosa ay tila isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. "Ang ulan ay hindi tumatagal ng habambuhay. Kung minsan, kailangang bumagsak ang lahat para makita mo kung ano ang tunay na matibay." Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ng aking mga anak at pinakikinggan ang kanilang mahihinang paghinga, naramdaman ko ang isang matinding pagbabago sa loob ng aking puso. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay tila nagpatigas sa aking kalooban. Ang sakit na idinulot ni Nolan at Tiffany ay hindi na lamang isang sugat. Ito ay naging isang lason na dahan-dahang nagpapamanhid sa aking takot at nagpapagising sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang itinago. Naalala ko ang itim na sasakyan na nakamasid sa akin kanina sa labas ng mansyon. Sino nga ba ang taong yon? At bakit tila pamilyar ang pakiramdam na may nagbabantay sa bawat galaw ko? Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Himala na gumagana pa ito. Nakita ko ang isang text message mula sa isang unregistered number na ipinadala noong kasagsagan ng ulan. Ang mga ibon na nawalan ng pugad ay lalong nagiging matapang lumipad. "Huwag kang susuko, Kira. Malapit na ang oras." Napatitig ako sa screen. Ang mensaheng iyon na iyon ay tila isang sulo sa gitna ng kadiliman. May ibang tao bang nakakaalam sa aking pinagdaraanan? May kakampi ba ako sa gitna ng laban na ito na akala ko ay mag-isa ko lang haharapin? Tumingin ako sa kisame ng maliit na silid, kung saan ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas ng bubong ay tila isang paalala ng bawat pagkakamali at bawat sakripisyong binaliwala ni Nolan. Dahan-dahan akong bumangon at hinalikan ang noo ni Miko at Leah. Ang aking mukha ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Mula ngayon, ang bulong ko sa katahimikan ng gabi, kasing talim ng kidlat na gumuhit sa kalangitan, wala na kaming ama. At mula ngayon, Nolan, bibilangin mo ang bawat sandali bago mo maramdaman ang tunay na bigat ng mundong kinuha mo sa amin. Hanggang saan kaya kayang dalhin ng isang ina ang kaniyang galit bago ito maging isang apoy na tutupok sa lahat? At sino ang misteryosong nagpapadala ng mensahe na tila alam ang bawat lihim na itinatago ng kaniyang nakaraan? Huwag kang mag-alala, Mrs. Villarreal. Sila ang nagbukas ng pinto ng impyerno, pero tayo ang magsasara nito sa harap ng kanilang mga mukha. Ang boses ni Maribel, ang aking matalik na kaibigan at matalas na accountant, ay tila isang malamig na tubig na nagpababa sa apoy ng aking pagod at puyat. Nakaupo kami sa isang maliit at tago na sulok ng isang lumang coffee shop, malayo sa mga mata ng mga taong maaaring makakilala sa akin. Sa harap ko ay nakalatag ang ilang mga folder na kanina ko pa maingat na binabasa. Mga dokumentong lihim kong iningatan sa loob ng maraming taon.
na tila ba alam ng aking instinct na darating ang araw na ito. Habang hinihigop ko ang mainit na kape, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay na dahan-dahang nawawala. Ang bawat pahina na aking nililipat ay naglalaman ng mga katotohanang hindi kailanman inakala ni Nolan na alam ko. Ang mansyong tinitirhan nila ngayon ni Tiffany, ang lupang inaakala niyang madali niyang maibebenta, at ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. Lahat ng yon ay may isang malalim at madilim na sikretong ako lamang ang may hawak ng susi. Ang kabalintunaan ng lahat ay ang katotohanang habang tinatawag akong walang silbi at amoy sibuyas ni Nolan, ako ang tahimik na nagbabayad ng bawat buwis at kuryente ng kumpanya niya gamit ang aking sariling kinikita mula sa mga investments na hindi niya alam. Sa loob ng 10 taon, naging anino ako na sumusuporta sa kanyang liwanag hanggang sa maniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan na siya ang nagpapatakbo ng lahat. Kira, tapos na ang pirmahan sa board of directors kahapon. Dahil sa hindi niya pagbabayad ng mga utang ng kumpanya sa ilalim ng pangalan mo bilang garantor, kinuha na ng bangko ang mga shares na ginamit niyang collateral at ang kumpanyang bumili ng mga shares na yon. Ito ang KV Holdings, ang kumpanyang itinayo mo noong bago pa kayo ikasal. Paliwanag ni Maribel habang may matapang na ngiti sa kaniyang mga labi. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ang bawat letra sa dokumento ay tila naging mga sundalo na handang sumugod para sa akin. Ang KV Holdings, Kira Villarreal Holdings. Isang pangarap na itinabi ko dahil naniwala ako na sapat na ang maging asawa ni Nolan. Ngunit ngayon, ito ang magiging aking pinakamalakas na armas. Ito ang aking golden moment, ang sandali na hinubad ko ang aking wedding ring sa ilalim ng mesa. Pinagmasdan ko ang maputing marka na iniwan ito sa aking balat. Isang bakas ng 10 taon ng pagtitiis at sakripisyo. Ngunit kasabay ng pagtanggal ng singsing na yon ay ang pagkawala rin ng huling hibla ng aking takot. Hindi na ako ang babaeng lumuhod sa kalsada para pulutin ang natapong gatas. Ako na ang arkitekto ng kaniyang sariling paghihiganti. Simulan mo na ang pag-freeze sa lahat ng credit cards na nakakabit sa account ko, Maribel, at ang joint account natin kung saan niya kinukuha ang panggastos nila ni Tiffany. Ilipat mo na ang lahat ng laman niyon sa trust fund ni Miko at Leah. Utos ko sa isang boses na hindi ko inakalang taglay ko, isang boses na puno ng awtoridad at lamig. Masusunod, Kira. At paano ang tungkol sa mansyon? Tanong ni Maribel. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimulang sumikat sa kabila ng makapal na ulap. Hayaan mo muna silang magpakasaya sa loob ng ilang araw. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng tagumpay bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Gusto kong makita ang mukha ni Tiffany kapag nalaman niyang ang bawat gamit na hinahawakan niya ay hindi sa kanya. Nang lumabas ako ng coffee shop, naramdaman ko ang sariwang hangin na humahampas sa aking mukha. Ngunit bago pa ako makarating sa aking sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa bangko ang lumitaw sa screen. Isang malaking withdrawal ang tinangkang gawin mula sa aming joint account. Ngunit ito ay declined. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa mga sandaling ito, alam kong nasa loob ng isang mamahaling restaurant, sina Nolan at Tiffany, marahil ay nagdiriwang para sa kanilang huwa-huwad na tagumpay. Hindi magtatagal. Ang bawat luho na ginamit nila para saktan ako ay magiging mga kadenang hihila sa kanila, pababa sa putikan. Ngunit habang tinitingnan ko ang notification, isang mensahe ang muling pumasok mula sa misteryosong numero na nagpadala sa akin noong gabi ng ulan. Ang unang hakbang ay, tapos na. Pero mag-ingat ka, Kira. Hindi lang si Nolan ang kalaban mo. May nakatago sa likod ng kumpanya na matagal nang naghihintay na bumagsak ka. Nanigas ang aking buong katawan sa gitna ng mataong kalsada.
Sino ang tinutukoy ng mensaheng ito? At anong kinalaman ng KV Holdings sa isang taong hindi ko pa nakikilala? Ang aking armas ay handa na, ngunit tila ang digmaang ito ay mas malawak at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. I'm sorry, sir, pero decline po ang lahat ng cards ninyo. Baka po may problema sa bank account nyo. Ang boses ng waiter ay mahinahon, pero para kay Nolan, bawat salita nito ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng mataong restaurant. Nakaupo siya sa isang mesa na puno ng mga mamahaling putahe mula sa prime rib steak hanggang sa pinakaprestihiyosong bote ng wine. Sa kanyang harapan, si Tiffany ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Suot ang isang bagong brilyanteng kwintas na kinuha nila kanina sa isang jewelry shop. Anong declined? Imposible yan. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang terminal nyo. Ang pagalit na sagot ni Nolan, bagaman bakas na ang panginginig sa kaniyang mga daliri habang iniabot ang ikatlong credit card. Pinagmasdan ko sila mula sa isang madilim na sulok ng parking lot sa loob ng sasakyan ni Maribel. Hindi nila ako nakikita, pero kitang-kita ko ang bawat pagbabago sa mukha ni Nolan. Ang kaniyang pagiging kampante ay dahan-dahang napapalitan ng matinding takot at kahihiyan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kaniyang noo at ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng matatakbuhan. Ito ang aking golden moment. Isang sandali ng tahimik na tagumpay. Habang tinitingnan ko ang notification sa aking cellphone na nagsasabing transaction blocked, joint account frozen, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga na kumawala sa aking dibdib. 10 taon akong naging tagabayad ng kanyang mga luho, tagaayos ng kanyang mga pagkakamali. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang nagputol ng tali na nagdurugtong sa kanya sa aking pawis at pagod. Love, what's happening? Bakit ang tagal? Nakakahiya. Nakatingin na. Yung mga tao sa kabilang table. Ang narinig kong matinis na boses ni Tiffany mula sa nakabukas na bintana ng restaurant. Ang kaniyang matatamis na ngiti kanina ay napalitan na ng iritasyon. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila ay tila kasing nipis lang pala ng magnetic strip ng kaniyang credit card. Wait lang, Tiffany. May glitch lang yata ang bangko. Tatawagan ko lang si Kira. Baka may ginawa siyang kalokohan. Ang desperadong sagot ni Nolan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Ang pangalan ni Nolan ay kislap ng kislap sa screen. Tila ba humihingi ng saklolo sa taong kaniyang itinapon at minaltrato. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapatid ang linya. Hindi na ako ang babaeng laging handang sumalo sa kanya. Sir, kailangan niyo na pong bayaran ng bill. 25,000 pesos po lahat. Ulit ng waiter, na ngayon ay may kasama na ring security guard sa likuran. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay tila naging isang malakas na sigaw na humuhusga sa kanila. Nakita ko kung paano namula ang buong mukha ni Nolan. Hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at pilit na iniabot sa waiter. Ito, iwan ko muna ito rito. Kukunin ko lang ang cash sa sasakyan. I'll be back. Ngunit bago pa siya makatayo, hinawakan ni Tiffany ang kaniyang braso ng mahigpit. Nolan, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba billionaire ka na? Dahil sa shares ng kumpanya? Bakit pati pambayad sa pagkain wala ka? Isang malaking joke ba ito? Hindi ngayon, Tiffany. Let's just go. Sigaw ni Nolan sa gitna ng kahihiyan. Habang naglalakad sila palabas, hinahabol ng mapanuring tingin ng mga tao. Naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking minahal ko ay nauwi sa ganitong uri ng tao. Isang lalaking walang halaga kapag wala ng pera sa bulsa. Pinaandar ni Maribel ang sasakyan at dahan-dahan kaming lumayo. Ito pa lang ang simula, Kira. Magugulat siya kapag nalaman niyang hindi lang credit cards ang nawala sa kanya. Alam ko, Maribel, pero bakit tila hindi pa rin ako ganap na masaya?
Ang bulong ko habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Dahil may puso ka, Kira. Pero huwag mong hayaang ang puso mo ang magpahinto sa atin. Tandaan mo ang mga anak mo. Paalala ni Maribel. Pagdating namin sa bahay ni Nanay Rosa, isang puting sobre ang nakita kong nakasabit sa aming pintuan. Walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ko ito, isang litrato ang nalaglag. Ang litrato ni Nolan na may kausap na isang lalaking nakatalikod. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa Tagalog. Ang tunay na magnanakaw ay hindi ang kumuha ng pera mo, kundi ang taong nag-utos sa kaniya na gawin ito. Tingnan mo ang nasa likuran niya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang lalaking nakatalikod sa litrato, may suot siyang isang singsing na may kakaibang disenyo. Isang disenyo na tanging ang pamilya ko lamang ang nagmamay-ari. Sino ang taong ito na tila nakikipagsabuatan kay Nolan para ubusin ako? At ano ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng paghihirap na ito? Ang bango ng mamahaling pabango ay mabilis na naglalaho kapag ang silid ay nagsisimula ng uminit. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon na itinuturing ni Nolan at Tiffany na kanilang kaharian, ang hanging lumalabas mula sa aircon ay tuluyan ng huminto. Ang katahimikan ay nabubungkal lamang ng mabibilis at mabibigat na hakbang ni Tiffany, habang ang kaniyang mga takong ay walang habas na tumatama sa makintab na sahig. I can't believe this, Nolan. Pati ba naman ang kuryente ng bahay na ito ay naputol? Sabi mo sa akin, kontrolado mo ang lahat. Sabi mo, ikaw ang nagpapatakbo ng buhay ni Kira. Ang tinig ni Tiffany ay matining, puno ng puot at kawalang pasensya, malayo sa malambing na bulong na ginamit niya upang akitin ang aking asawa. Nakatayo si Nolan sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang cellphone na basang-basa ng pawis mula sa kanyang mga palad. Ang kanyang buhok na madalas ay maayos ay tila nagulo na dahil sa walang tigil na pagsasabunot sa sarili. May error lang sa system ng bangko, Tiffany. Sandali lang, may inaayos lang ang accounting department sa opisina. Huwag mo nga akong i-pressure. Pressure? I am Tiffany Perez, Nolan. Hindi ako sanay na pinagpapawisan sa loob ng sarili kong pamamahay. At kanina, nang pumunta ako sa salon, alam mo bang pinagbulungan ako ng mga stylist dahil declined ang card mo? Ang kapal ng mukha mong ipahiya ako. Inihagis ni Tiffany ang kaniyang mamahaling designer bag sa sofa. Ang marangyang katad nito ay lumikha ng isang malambot, ngunit mabigat na tunog sa silid. Tila ba sumusuko na rin sa nagbabadyang unos. Sa bawat salitang binitawan ng kanyang bagong kasintahan, naramdaman ni Nolan ang unti-unting paglamig ng kanyang sikmura. Ang babaeng inakala niyang kaniyang magiging takbuhan mula sa nakababagot na buhay kasama si Kira ay unti-unti nang nagiging kaniyang pinakamalalang bangungot. Walang bakas ng pag-aalaga, walang pag-unawa. Ang taming nakikita ni Tiffany sa kanya ay ang kaniyang pitaka na sa mga sandaling ito ay tuluyan ng natutuyo. Mabilis na nagtipa ng numero si Nolan sa kaniyang telepono. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ko. Ang numerong sa loob ng 10 taon ay palaging sumasagot sa unang ring pa lang. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang tanging sumasagot ay ang malamig at automated na boses ng operator. Sagutin mo, Kira. Parang awa mo na. Sagutin mo. Ang bulong ni Nolan sa kanyang sarili, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngayon niya lamang naramdaman kung gaano kalaki ang kawalan ng isang taong palaging nandoon para ayusin ang kanyang mga kalat. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Isang sandali ng tahimik na pagsisisi na pilit na itinatanggi ni Nolan sa kaniyang sarili. Napatingin siya sa sulok ng drawer kung saan may naiwang maliit na bote ng murang pabango na pagmamay-ari ko. Isang simpleng pabango na binili ko sa palengke na madalas niyang kutsain dahil amoy babaeng may bahay raw.
Ngunit sa gitna ng init at umaangis na amoy ng galit ni Tiffany, ang naiwang amoy ng pabangong yon ay tila nagdala ng isang alaala ng kapayapaan, isang alaala ng malamig na gabi, mainit na hapunan, at isang asawang handang magtiis para sa kanya. Napagtanto niya, sa kauna-unahang pagkakatiyon, na ang bawat gintong hawak niya ngayon ay walang halaga kung ang bawat hawak nito ay may kasamang banta ng pag-iwan. Kung ayaw mong sumagot ng tawag ko, Kira, hahanapin kita. Ang galit na bulong ni Nolan habang padarag na kinuha ang kumpas ng kanyang mga susi ng kotse. Sisiguraduhin kong pipirmahan mo ang mga papel na kailangan ko. Bumaba si Nolan sa basement upang kunin ang kanyang sasakyan, ngunit bago pa man niya ma-start ang makina, dalawang lalaking nakauniforme ng sheriff ang sumalubong sa kanya. May hawak silang mga legal na dokumento na may selyo ng korte. Mr. Nolan Villarreal, kami po ay mula sa sheriff's office. Mayroon po kaming kautusan na i-repossess ang sasakyang ito dahil sa kakulangan sa pagbabayad ng loan sa loob ng 6 na buwan. Nakapangalan po ang loan sa asawa ninyong si Mrs. Kira Villarreal at siya po ang naghain ng formal na petisyon upang bawiin ang kaniyang garantiya. Tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Nolan? Ano? Hindi maaari yan. Ako ang nagbabayad nito. Akin ang sasakyang ito. Pasensya na po, sir. Ayon sa record, ang lahat ng pondo ay galing sa personal account ng asawa ninyo. Kailangan nyo na pong ibigay ang mga susi. Walang nagawa si Nolan kundi panoorin ang kaniyang mamahaling kotse na dahan-dahang iurong palabas ng gate ng subdivision. Ang kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang natitirang yabang. Lumabas siya ng subdivision at naglakad patungo sa highway. Nagbabaka sakaling makakita ng masasakyan patungo sa opisina ng kumpanya. Pagdating niya sa harap ng matayog na gusali kung saan matatagpuan ang aming kumpanya, ang init ng araw ay tuluyan ng nagpalagkit sa kanyang suot na mamahaling polo. Mukha na siyang basang sisiw, pagod, hapo, at puno ng galit. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok sa lobby ng gusali, isang marangyang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa harap ng pangunahing pintuan. Ang kintab ng sasakyan ay tila nagmula sa isang magandang panaginip, kaibang-iba sa madilim na realidad na kinasasadlakan ni Nolan ngayon. Isang lalaking nakauniforme ang mabilis na bumaba mula sa driver's seat at binuksan ang pinto sa likod. Inaasahan ni Nolan na makikita ang isa sa mga mayayamang kliyente o ang board of directors na madalas niyang pakiusapan para sa mga proyekto. Ngunit ang unang lumabas ay isang pares ng makikinis na binti na nakasuot ng mamahaling heels. Sumunod ang isang maringal na babae na nakasuot ng isang eleganteng emerald green na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may suot na banayad, ngunit napakampangyarihang ngiti. Kira, hindi makapaniwala si Nolan. Ang babaeng iniwan niya sa ilalim ng ulan, ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ay nakatayo sa kanyang harap na tila isang reyna na bagong luklok sa kanyang trono. Sa tabi ko ay isang matangkad at pormal na lalaki na may hawak na leather briefcase, si Attorney Manuel, ang pinakasikat at pinakamahal na abogado sa bansa na kilala sa paghawak ng mga pinakamalalaking kaso ng korporasyon. Dahan-dahan kong nilingon si Nolan. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng abalang kalsada. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan na ngayon ay handa ng sumingil sa bawat utang na kanyang iniwan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko sa kanya bago ko dahan-dahang itinaas ang aking salamin sa mata. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha na tila ba naghuhudyat na ang gabi ng aking pagdurusa ay formal nang natapos at ang umaga ng kanyang paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang harangan ang pintuan ng sarili kong opisina? Security, alisin niyo ang mga taong ito sa harap ko
kung ayaw ninyong lahat mawalan ng trabaho. Ang boses ni Nolan ay gumaralgal sa buong labi ng gusali, kasing talim ng basag na bubog na pilit isinusugat sa hangin. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila mga ahas na nagpupumiglas sa galit, habang ang kanyang mukha na dating malinis at kagalang-galang ay punong-puno na ngayon ng pawis at dumi mula sa paglalakad sa ilalim ng matirik na araw. Nakatayo siya sa harap ng dalawang gwardiyang dati ay yumuyukod sa kanya. Ngunit ngayon ay tila mga pader na hindi matibag ang paninindigan. Sa kabilang panig, sa likod ng malalaking salaming pinto ng kumpanya, nakatayo ako. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay humahaplos sa aking balat. Kaibang-iba sa impyernong nararanasan ni Nolan sa labas. Suot ko ang aking emerald green na suit. Ang bawat tahi nito ay simbolo ng aking pagbangon mula sa putikan. Sa aking tabi ay si Attorney Manuel na may hawak na leather briefcase na naglalaman ng mga dokumentong magsisilbing hatol sa kanyang kapalaran. Ito ang metalikong sandali ng pagbabalik. Ang bawat mata ng mga empleyado na dati ay nakikisabay sa pangungutya ni Nolan sa akin ay nakatutok na ngayon sa bawat galaw ko. Ang katahimikan sa loob ng lobby ay kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Hindi sila aalis, Nolan, dahil sumusunod lamang sila sa utos ng tunay na may-ari ng gusaling ito. Mahinahon, ngunit mariin kong pahayag, habang dahan-dahan akong humahakbang palabas upang harapin siya. Anong pinagsasabi mo, Kira? Nababaliw ka na ba? Ako ang CEO. Ako ang nagpatayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Ang kaniyang tawa ay puno ng desperasyon, isang tunog na tila ba humihingi ng kakampi sa gitna ng kaniyang pag-iisa. Ito ang aming golden moment, ang sandali na iniabot ni Attorney Manuel ang isang asul na folder sa kanya. Habang binabasa ni Nolan ang bawat pahina, ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang bawat letra sa papel ay humihigop sa kanyang huling hininga. Ang KV Holdings ay nagmamay-ari na ng 80% ng mga shares ng Villarreal Architects. At ang kumpanyang yon, Nolan, ay nakapangalan sa akin bago pa man tayo ikasal. Ang lahat ng proyektong ipinagmamalaki mo ay ginastusan ng perang mula sa pamilya ko na akala mo ay naglaho na. Ginamit kita bilang mukha ng kumpanya dahil naniwala ako sa kakayahan mo. Pero ikaw ang pumatay sa tiwalang yon. Ang bawat salita ko ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa kanyang pagkatao. Hindi maaari ito. Pinirmahan mo ang mga papeles, Kira. Sabi ni Tiffany, ang kanyang boses ay tila isang huling bulong ng isang taong nalulunod. Ang pinirmahan ko ay ang mga papeles na nagpapatunay ng iyong korupsyon at maling paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga luho ninyo ni Tiffany. Nolan, you're fired. At hindi lang yan, meron ka ring 14 na araw para bakantehin ang mansyon dahil ito ay pagmamay-ari na rin ng KV Holdings bilang bayad sa lahat ng utang mo. Napaluhod si Nolan sa makintab na sahig ng lobby. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa semento ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang bawat empleyado ay nakamasid, walang nagtangkang tumulong, walang nagtangkang magsalita. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 10 taon ay nagbunga ng isang katarungang kasing tamis ng tagumpay, ngunit kasing pait ng alaala. Dahan-dahan akong tumalikod upang bumalik sa loob ng opisina, ngunit bago pa man sumara ang pinto, narinig ko ang kanyang huling pagsigaw. Kira, parang awa mo na. Paano ang mga bata? Paano ako? Napatigil ako, ngunit hindi ako lumingon. Ang mga bata ay nasa mabuting kamay, Nolan. Ang katanungan ay hindi kung paano sila, kundi kung paano mo haharapin ang sarili mo ngayong wala ka ng matataguan. Habang paakyat ako sa elevator, napansin ko si Attorney Manuel na tinitingnan ang isang mensahe sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ma'am, may tawag mula sa isang Don Enrique.
Gusto raw kayong makausap tungkol sa huling testamento ng inyong ama. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ang pangalang yon ay tila isang susi sa isang pintuang matagal ko nang hindi binubuksan. Sino si Don Enrique? At ano ang kinalaman niya sa mabilis na pagbagsak ni Nolan? May mas malalim pa bang plano sa likod ng lahat ng ito na hindi ko pa natutuklasan? Ang tagumpay ko sa kumpanya ay tila simula lamang ng isang mas malaking laban para sa katotohanan ng aking pinagmulan. Wala ka ng silbi sa akin, Nolan. Bakit ko sasayangin ang ganda at panahon ko sa isang lalaking kahit pambayad sa kuryente ay wala na? Ang boses ni Tiffany ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na silid. Nakatayo si Nolan sa pintuan ng kanilang dating paraiso, humihingal, basang-basa ng pawis at punong-puno ng dumi ang kaniyang sapatos. Ang kaniyang inaasahang yakap at pag-unawa mula sa babaeng pinagpalitan niya kay Kira ay napalitan ng isang malamig at nakaririmarim na katotohanan. Sa loob ng master bedroom, kung saan dati ay puno ng halakhak at mga pangakong walang hanggan, nagkakalat ang mga mamahaling maleta. Ang bawat kalansing ng mga alahas na mabilis na isinisilid ni Tiffany sa kaniyang bag ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Nolan. Ang dating mabangong silid ay amoy amag na ngayon dahil sa kawalan ng kuryente at ang tanging liwanag ay nagmumula sa sikat ng papalubog na araw na tumatagos sa bintana na tila nagbibigay ng huling sulyap sa isang naglalahong pangarap. Ito ang mabilis na paghuhukom para kay Nolan. Ang bawat hakbang niya palapit kay Tiffany ay puno ng panginginig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kaniyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan na anumang sandali ay bibigay na. Tiffany, love, sandali lang. Maibabalik ko ang lahat. Kakausapin ko lang ang board. May nagawa lang na pagkakamali si Kira. Ang desperadong pakiusap ni Nolan habang pilit niyang hinahawakan ang braso ng babae. Marahas na iwinaksi ni Tiffany ang kaniyang kamay. Don't touch me! Look at yourself, Nolan. You look pathetic. Architect? CEO? Ngayon, isa ka na lang basang sisiw na walang mapuntahan. Akala ko ba? Matalino ka? Akala ko ba? Hawak mo sa leeg si Kira? Pero ang totoo, ikaw ang ginawang tanga ng asawa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tiffany habang isinasara niya ang huling maleta. Ang tunog ng zipper na mabilis na humahaba ay tila tunog ng paghihiwalay ng kanilang mga landas. Ito ang kaniyang golden moment, isang sandali na nagpakita ng kaniyang tunay na anyo. Napatingin si Nolan sa sahig kung saan nakatapak ang takong ni Tiffany sa isang maliit na litrato ni Miko at Leah na nahulog mula sa kanyang pitaka. Ang mukha ng kanyang mga anak ay nadumihan ng putik mula sa sapatos ng babaeng kaniyang pinili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nolan ang isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Ang sakit ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sino ang susundo sa iyo, Tiffany? Kaninong sasakyan ang nasa labas? Tanong ni Nolan. Ang kaniyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa matinding panghihina. Someone who can actually provide, Nolan. Someone who doesn't cry like a baby when things get tough. Sagot ni Tiffany habang tinitingnan ang kaniyang sarili sa salamin at naglalagay ng huling pahid ng lipstick. At para malaman mo, matagal na kaming nag-uusap ni Don Enrique. Siya ang nagsabi sa akin na oras na para iwan ang isang lumulubog na barko na tulad mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Nolan. Don Enrique, paano mo siya nakilala? Hindi sumagot si Tiffany. Sa halip kinuha niya ang kanyang mga maleta at dire-diretsyong naglakad palabas ng silid. Ang bawat yabag ng kanyang takong sa sahig ay tila mga huling pintig ng puso ng mansyong yon. Pagdating niya sa baba, isang itim na Mercedes-Benz ang naghihintay sa labas ng gate. Ang parehong sasakyan na nakita ni Kira noong gabing siya ay pinalayas.
Naiwan si Nolan na nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng kaniyang mga pagkakamali. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang libingan. Wala ng Tiffany na yayakap sa kanya, wala ng Kira na mag-aayos ng kanyang gulo. Mag-isa siya sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, bumuhos ang kanyang mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang malalim at baritong boses ang nagsalita sa kabilang linya. Nolan Villarreal, ang pagkawala ng iyong pera at babae ay simula pa lamang. May utang ka pa sa pamilya ko na hindi nababayaran ng kahit anong porsyento ng shares. Maghanda ka dahil kukunin ko ang lahat, pati ang huling hininga ng iyong pangalan. Nabitawan ni Nolan ang kanyang telepono. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman ni Don Enrique sa kanyang pagbagsak at sa nakaraan ni Kira? Ang bawat pinto ay nagsisimula ng magsara at ang tanging natitira na lamang ay ang isang misteryong handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Kira, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Wala na akong mapupuntahan. Patawarin mo ako, please. Ang boses ni Nolan ay hindi na ang boses ng aroganteng arkitekto na nagtaboy sa amin sa gitna ng ulan. Ito ay boses ng isang taong wasak, isang lalaking nilamon na ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang kaniyang pagsusumamo ay tila isang gasgas na plaka na paulit-ulit na humihingi ng habag sa gitna ng katahimikan ng gabi sa labas ng maliit na dampa ni Nanay Rosa. Sa loob, dahan-dahan kong inililigpit ang mga tuyong damit ni Miko at Lia. Ang mga parehong damit na itinapon niya sa putikan, ilang araw lang ang nakalilipas. Maingat ko itong itinupi, hinahaplos ang bawat hibla ng tela, na tila ba binubura ko ang bawat bakas ng sakit na idinulot niya. Habang naririnig ko ang kaniyang paghikbi sa labas ng pinto, naramdaman ko ang isang kakaibang paninigas ng aking buong pagkatao. Walang luha, walang galit na sumabog. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na kawalan. Ito ang maitim na kabalintunaan. Habang siya ay lumuluhod sa labas, para sa isang pagkakataon, ako naman ay tahimik na nagbubuo ng isang buhay na wala na siya. Ang bawat katok niya sa kahoy na pinto ay tila mga mahihinang tibok ng isang pusong matagal ko nang ibinaon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ng dampa ay tumama sa kanyang hitsura. Halos hindi ko na siya makilala. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot at puno ng mantsa. Ang kanyang mga mata ay lubog at namumula, at ang kanyang buong katawan ay tila lumiit sa tindi ng kahihiyan. Kira! Ang kanyang bulong habang akmang hahawak sa aking mga paa. Iniwan ako ni Tiffany. Kinuha nila ang lahat. Ang kumpanya, ang kotse. Wala na akong kahit ano. Let me make it up to you. Balikan mo na ako. Para sa mga bata. Naramdaman ko ang pag-alon ng pait sa aking lalamunan. Para sa mga bata, Nolan, noong itinatapon mo ang maleta nila sa ulan, naisip mo ba sila? Noong pinapapirma mo ako sa waiver para makuha ang custody nila habang wala akong pera, nasaan ang malasakit mo? Ito ang ating golden moment, ang sandali ng katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Kinuha ko ang isang piraso ng papel mula sa mesa at iniabot sa kanya. Ito ay isang drawing ni Miko, isang larawan ng isang maliit na bahay, pero sa labas ng bakod ay may isang itim na anino na may hawak na gunting, pilit na pinuputol ang mga bulaklak sa hardin. Tingnan mo yan, Nolan. Yan ang tingin sa'yo ng anak mo. Isang aninong sumisira sa lahat ng maganda sa buhay namin. Sa tingin mo ba, ang isang sorry ay sapat na para burahin ang takot na itinimtim mo sa puso nila? I can change, Kira. I promise. Give me another chance. Ang desperadong hirit niya.
habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang pagkakataon ay hindi ibinibigay, Nolan. Ito ay pinaghihirapan. At sa ngayon, ang tanging bagay na maibibigay ko sa iyo ay ang katotohanang kailangan mong harapin ang bawat gabi ng mag-isa, gaya ng ginawa ko. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, ngunit bago pa man ito tuluyang mag-lock, narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng aming bakod. Isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz. Bumaba ang bintana nito at isang lalaki na may suot na gintong singsing na may disenyo ng aming pamilya ang tumingin ng diretso kay Nolan. Hindi pa tayo tapos, Villarreal. Ang baritong boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nanigas si Nolan sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking ito, ang misteryosong Don Enrique. Bakit siya narito? At bakit tila ang bawat paghingi ng tawad ni Nolan ay napuputol ng isang banta na mas malaki pa sa aming paghihiwalay? Naiwan si Nolan na nakaluhod sa labas habang ako ay bumalik sa tabi ng aking mga anak na mahimbing na natutulog. Isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Kung ang pagpapatawad ay hindi pa posible, handa ko bang harapin ang katotohanang ang aking nakaraan ay may mga lihim na mas madilim pa sa pagtataksil ng aking asawa? Hindi mo sila makukuha, Nolan. Kahit kailan, hindi magiging sayo ang mga bata na itinuring mong basura para lamang sa pera. Ang boses ni Attorney Manuel ay matatag. Bawat salita ay tumatama sa pader ng malamig na conference room kung saan kami kasalukuyang naghaharap. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang mga dokumento para sa annulment at ang formal na petisyon para sa sole custody ni Miko at Leah. Sa harap ko, nakaupo si Nolan, wasak, nanginginig, at tila isang anino na lamang ng lalaking dati ay tinitingala sa kaniyang propesyon. Sa kaniyang tabi ay wala ng Tiffany na nagbibigay ng lakas. Ang tanging kasama niya ay ang kaniyang sariling konsensya na ngayon ay unti-unti na siyang nilalamon. Nakatitig siya sa akin, nagmamakaawa ang mga mata, ngunit ang tanging nakikita ko na lamang ay ang bawat luha ng aking mga anak na kaniyang binaliwala. Ito ang maitim na katotohanan na ngayon ko lamang lubos na naintindihan. Habang dahan-dahan kong binubuklat ang mga bank statements at personal na liham ni Nolan na nakuha ni Maribel, lumabas ang isang mas madilim na sikreto. Hindi lang basta nagtaksil si Nolan. Ang kanyang pagpapakasal sa akin, ang 10 taon naming pagsasama, ay tila isang planadong hakbang lamang para sa isang mas malaking layunin. Kira, please. Huwag mo itong ituloy. Aminin mo, mahal mo pa rin ako. Para sa pamilya natin. Ang bulong ni Nolan, ang kanyang boses ay basag na tila tuyong dahon na natatapakan sa kalsada. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Pamilya, Nolan, o ang mana na iniwan ng tatay ko na matagal mo nang pinagdidiskitahan. Inilabas ni Attorney Manuel ang isang huling dokumento, isang lumang kontrata na may lagda ni Nolan at ng isang taong hindi ko inakalang may kinalaman sa buhay namin. Don Enrique. Ang kontratang yon ay may petsang 3 buwan bago ang aming kasal. Nakasaad doon ang isang malaking pautang kay Nolan kapalit ng pangakong makuha ang mga shares ng kumpanya ng aking ama sa oras na kami ay maikasal. Nolan was never the man I loved. He was a transaction. Isang kasangkapan na ginamit ni Don Enrique para dahan-dahang ubusin ang yaman ng aking pamilya mula sa loob. Ang bawat haplos niya, ang bawat mahal kita, ay may katapat na halaga sa pera. Ito ang aking golden moment. Ang sandali na tiningnan ko si Nolan hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong karapat-dapat lamang sa aking paglimot. Kinuha ko ang drawing ni Miko, ang drawing ng bahay na may itim na anino, at dahan-dahan ko itong inilagay sa harap niya. Tingnan mo ang anak mo, Nolan. Noong ibinebenta mo ang kaluluwa mo kay Don Enrique, hindi mo naisip na ang bawat pirma mo ay kabayaran ng kinabukasan ng mga bata. You didn't just betray me.
You betrayed the blood that runs in their veins. Ang pinto ng conference room ay biglang bumukas ng walang pasabi. Isang formal at matandang lalaki ang pumasok. Si Don Enrique. Ang kaniyang presensya ay kasing bigat ng isang paparating na unos. Ang gintong singsing sa kaniyang daliri ay kuminang sa ilalim ng ilaw. Ang parehong singsing na pagmamay-ari ng aking yumaong ama. Tama na ang drama, Kira. Ang baritong boses ni Don Enrique ay umalingaw-ngaw. Nolan is a failure. Hindi niya nagawa ang trabaho niya ng maayos. Pero huwag mong isipin na dahil wala na siya ay tapos na ang laban. Ang kumpanyang hawak mo ngayon, ito ay nakatayo sa mga utang na hindi mo alam na umiiral. Napatayo si Attorney Manuel para humarang, ngunit itinaas ni Don Enrique ang kanyang kamay. Kira, ang tatay mo ay hindi ang bayaning inaakala mo. At ang dahilan kung bakit kita pinabantayan sa labas ng mansyon noong gabing pinalayas ka ay hindi para saktan ka, kundi para siguraduhing hindi mo matutuklasan ang nasa loob ng vault ng tatay mo. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng aking mundo. Ang vault ng aking ama, ang kaisa-isang bagay na hindi ko pa nabubuksan mula nang siya ay pumanaw. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko, ang aking boses ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Enrique habang tinitingnan niya si Nolan na parang isang basurang itatapon na. Nolan knew. Kaya kanya pinakasalan. Pero masyado siyang naging gahaman kaya pati ako ay sinubukan niyang linlangin. Lumingon si Don Enrique sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga bintana sa isang madilim na nakaraan. Ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao, Kira, ay nakatago sa vault na yon. At kapag nalaman mo ang totoo, baka hilingin mo na lang na sana ay nanatili ka na lang na isang asawang inaapi ni Nolan. Mabilis na lumabas si Don Enrique. Iniwan ang isang katahimikang kasing talim ng kutsilyo. Naiwan si Nolan na nakatitig sa sahig, umiiyak ng walang tunog, habang ako ay nakatayo sa gitna ng silid. Bitbit ang bigat ng isang bagong misteryong handang pumasak sa huling alaala ng aking pamilya. Sino nga ba ang aking ama sa buhay ni Don Enrique? At anong katotohanan ang nakatago sa vault na mas masahol pa sa 10 taon ng kasinungalingan ni Nolan? Ang hustisya para sa aking mga anak ay tila naging isang pintuan patungo sa isang mas malalim at mas madilim na lihim ng aking dugo. Walang bayani sa kwentong ito, Kira. Tanging mga taong nagtatago sa likod ng kani-kanilang mga maskara, kabilang na ang ama mo. Ang boses ni Don Enrique ay tila isang sumpa na nanatiling nakadikit sa mga dingding ng lumang library ng aking ama. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking painting ng isang tanawin. Nasa likod nito ay nakatago ang vault na binabanggit ni Enrique. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang itinatama ko ang mga numero sa dial. Ang kombinasyon ay hindi ang aking kaarawan, kundi ang petsa kung kailan ako unang dinala ng aking ama sa opisina niya noong bata pa ako. Ang araw na sinabi niyang ako ang kaniyang pinakamalaking tagumpay. Ang mekanismo ng bakal ay dahan-dahang gumalaw, lumilikha ng isang mabigat na tunog ng pagbukas na tila ba isang pinto patungo sa kabilang mundo. Isang malamig at maamong hangin na amoy lumang papel ang humampas sa aking mukha. Sa loob, hindi mga ginto o pera ang tumambad sa akin, kundi isang makapal na asul na notebook at isang itim na envelope. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook. Ang bawat pahina ay sulat kamay ng aking ama. Doon ko natuklasan ang katotohanan. Ang aking ama ay nabaon sa utang kay Don Enrique, hindi dahil sa maling pamamahala, kundi dahil sa isang blackmail. Ginamit ni Enrique ang isang pagkakamali ng aking ama sa nakaraan upang kontrolin ang kumpanya. Ngunit bago pumanaw ang aking ama, gumawa siya ng isang kill switch sa system ng kumpanya. Isang lihim na account na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Don Enrique.
Ang tanging paraan para mabuksan ito ay ang aking lagda at ang DNA ng kaniyang tunay na tagapagmana. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang aking ama ay hindi perpekto, ngunit sa huling sandali ng kaniyang buhay, inilaan niya ang lahat para bigyan ako ng pagkakataong lumaban. Ang bawat "I'm sorry" na sinabi niya sa kanyang deathbed ay hindi dahil sa pag-iiwan sa akin, kundi dahil sa pag-iiwan sa akin sa gitna ng isang digmaang hindi ko pinili. Ito ang aking golden moment, ang sandali na naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking dugo. Hindi na ako ang biktima ni Nolan at Tiffany, hindi na ako ang sunod-sunuran ni Don Enrique. Hawak ko na ang mitya na magpapasabog sa kanilang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng library. Doon, nakatayo si Nolan. Ang kanyang hitsura ay mas lalong naging talinhaga. Puno ng sugat ang kanyang mukha. Marahil ay dahil sa paniningil ng mga taong pinagkakautangan niya. Nakita niya ang bukas na vault at ang asul na notebook sa aking kamay. "Kira, ibigay mo sa akin iyan. Please. Yan na lang ang tanging paraan para makabayad ako kay Don Enrique. Papatayin nila ako, Kira. Maawa ka sa akin." Ang desperadong pagsusumamo ni Nolan habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. "Hanggang ngayon, Nolan, sarili mo pa rin ang iniisip mo. Hindi mo ba naisip sina Miko at Leah? Ang tanging iniisip mo ay kung paano mo ililigtas ang sarili mong balat gamit ang huling alaala ng pamilya ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig ng bakal ng vault. I have no choice, Kira. I loved you, okay? But the debt was too much. Please, just give me one page, kahit isang dokumento lang na pwedeng ipang-blackmail kay Enrique. Wala kang makukuha rito, Nolan. Ang kabanatang ito ng buhay ko ay tapos na. At ikaw? Ikaw ay bahagi na lamang ng nakaraang kailangang ibaon sa limot." Mabilis kong kinuha ang notebook at ang itim na envelope at maingat na inilagay sa loob ng aking bag. Akmang susugod si Nolan, ngunit bago pa man niya ako mahawakan, dalawang lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation ang pumasok sa silid, kasama si Attorney Manuel. "Mr. Nolan Villarreal, you are under arrest for conspiracy and financial fraud." Ang formal na pahayag ng opisyal. Napanood ko kung paano ikinabit ang mga posa sa mga kamay ni Nolan. Ang mga kamay na dati ay yumayakap sa akin, ngunit ngayon ay naging simbolo na lamang ng aking pagkakakulong. Ang kaniyang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay tila mga mahihinang huni na lamang sa aking pandinig habang kinalaladkad siya palabas ng bahay. Dahan-dahan akong lumabas ng library at naglakad patungo sa hardin kung saan naghihintay si Nanay Rosa kasama sina Miko at Leah. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa aking mukha na tila ba binabasbasa ng aking bagong simula. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Ngunit bago pa ako makalapit sa aking mga anak, tumunog ang aking cellphone. Isang video message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang mukha ni Don Enrique. Nakaupo siya sa isang madilim na silid at sa likuran niya ay isang pamilyar na bulto ng tao. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakuha mo ang notebook, Kira? May isang bagay na hindi nasulat ang tatay mo. Isang lihim tungkol sa nanay mo na ako lang ang nakakaalam. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka sa lumang pier mamayang hating gabi. Mag-isa." Ang video ay natapos at ang screen ng aking telepono ay nagdilim. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot na gumapang sa aking likuran. Ang bulto ng tao sa likod ni Enrique, tila ba nakita ko na ang hitsura nito sa isa sa mga lumang album ng pamilya ko. Sino ang taong kasama ni Don Enrique? At anong katotohanan tungkol sa aking ina ang sapat na para itaya ang lahat ng aking nakamit na kapayapaan? Ang huling pagbangon ko ay tila hahantong sa isang sakripisyong hindi ko pa handang harapin.
Tapos na ang pagtatago mo sa likod ng mga anino, Don Enrique. Ang bawat kasinungalingan mo ay kasing dumi na ng tubig sa pantalan na ito. Ang aking tinig ay hindi nanginig, kahit na ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahagupit sa aking balat. Nakatayo ako sa dulo ng lumang pier, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng panganib. Sa harap ko, si Don Enrique ay nakatayo sa gitna ng liwanag ng isang poste. Ang kanyang gintong singsing ay kumikinang sa dilim. Tila isang mata ng demonyo na nagmamasid sa akin. Matapang ka, Kira. Katulad na katulad ka ng iyong ina. Ang baritong boses ni Enrique ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngunit ang katapangan ay madalas humahantong sa kapahamakan. Alam mo ba kung bakit kailanman ay hindi nahanap ang bangkay ng nanay mo? Dahil siya ang unang nakatuklas sa ginawa kong pagmaniobra sa kumpanya ng tatay mo. Akala niya ay kaya niya akong talunin gamit ang kanyang konsensya. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso, isang sugat na tila muling bumukas pagkatapos ng maraming taon ng pagtatanong. Ang aking ina. Hindi siya basta umalis. Hindi niya kami iniwan dahil sa kawalan ng pag-ibig. Siya ay biktima ng kasakiman ng lalaking nasa harap ko ngayon. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay tila naging apoy na nagpapaalab sa aking pagnanais para sa katarungan. Ito ang ating golden moment, ang sandali na ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Inilabas ko ang itim na envelope mula sa aking bag. Hindi ito naglalaman ng pera, kundi ang huling liham ng aking ina na nahanap ko sa loob ng vault. Isang liham na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Enrique ay nakapangalan sa isang trust fund na tanging ang tunay na tagapagmana ng pamilya ko lamang ang makapag-aalis. Ang kill switch na ginawa ng tatay ko ay hindi lang para sa data, Enrique. Ito ay isang legal na bomba na sasabog sa sandaling gamitin mo ang pangalan ng pamilya ko para sa iyong mga illegal na transaksyon. Ang boses ko ay kasing talim ng kidlat. Sa mga sandaling ito, ang NBI ay nasa opisina mo na. Ang bawat dollar na ninakaw mo ay dahan-dahan nang ibinabalik sa mga taong niloko mo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Enrique habang dahan-dahang siyang humahakbang patungo sa akin. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka rito ng buhay? Walang saksi sa lugar na ito, Kira. Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, ang buong paligid ng pier ay biglang napuno ng nakasisilaw na asul at pulang liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, tila isang koro ng hustisya na dumarating sa gitna ng kadiliman. Mula sa likuran ng mga lumang container, lumabas si Attorney Manuel kasama ang mga armadong opisyal. Bitawan mo ang sandata, Don Enrique. Ang lahat ng pag-uusap natin kanina ay naka-record at direktang ipinadala sa server ng kapulisan. Ang mariing pahayag ni Attorney Manuel. Napanood ko kung paano nawala ang lahat ng yabang sa mukha ni Enrique. Ang lalaking inakala kong hindi matitibag ay dahan-dahang lumuhod sa magaspang na semento. Ang kaniyang mga kamay ay itinaas sa hangin bilang tanda ng pagsuko. Ang kaniyang gintong singsing ay nalaglag at gumulong patungo sa gilid ng pier hanggang sa tuluyan itong mahulog sa madilim na tubig. Isang simbolo ng kaniyang tuluyang pagbagsak. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa hardin ng aming bagong bahay, malayo sa mansyong puno ng masasamang alaala. Pinapanood ko sina Miko at Lia na masayang naghahabol sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagpapagaling sa aking sugatang kaluluwa. Ang mansyon ay naibenta na at ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng aking pamumuno. Taglay ang pangalan ng aking ama at ang dangal ng aking ina. Balita ko, si Nolan ay kasalukuyang nagsisilbi ng kaniyang hatol sa loob ng bilangguan, mag-isa at walang kahit isang taong bumibisita sa kanya. Si Tiffany naman ay huling nakitang nagtatrabaho bilang isang hamak na waitress sa isang malayong probinsya. Tinatago ang kaniyang mukha mula sa mga taong dati niyang hinahamak.
Ang karma ay hindi nga natutulog. Ito ay tahimik lamang na naghihintay ng tamang sandali. Naramdaman ko ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Nanay Rosa, ang taong nanatili sa tabi ko sa gitna ng ulan. Tapos na ang laban, Kira. Pwede ka na uling ngumiti ng totoo. Tumingin ako sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng dagat. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may umagang naghihintay. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral na nagpatibay sa aking pagkatao. Ito ang huling hininga ng aking pagdurusa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, kasabay ng pagbitaw sa huling piraso ng puot sa aking puso. Sa wakas, ang aming tahanan ay hindi nagawa sa mga pader at bubong, kundi sa pag-ibig, katarungan, at kapayapaang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Ang bawat simula ay may dulo, at ang bawat dulo ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang simula. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan nang naglaho sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming tahanan, isang bahay na hindi kasing laki ng mansyong kinuha sa amin, ngunit punong-puno ng init na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Sa malayo, ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Tila ba isang painting na iginuhit ng tadhana para sa aking kapayapaan. Narinig ko ang mahinang tawanan ni Miko at Lia mula sa sala. Naglalaro sila kasama si Nanay Rosa, at ang tunog ng kanilang saya ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang mga aninong pilit na pumuputol sa kanilang mga pangarap. Ngayon, ang kanilang bawat guhit ay puno na ng kulay, ng araw, ng mga puno, at ng isang pamilyang buo. Hindi dahil sa bilang, kundi dahil sa pagmamahal. Sa aking harap, sa ibabaw ng mesa, ay isang liham na nanggaling sa loob ng bilangguan. Ito ay mula kay Nolan. Sa kaniyang sulat kamay na nanginginig at puno ng pagsisisi, humihingi siya ng huling pagkakataon na makita ang mga bata. Sinasabi niya na ang bawat sandali ng kaniyang pag-iisa ay isang pagdurusa na mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Napabuntong hininga ako ng malalim habang hinahaplos ang papel. Ito na ang huling tanong na kailangan kong sagutin sa aking sarili. Napatawad ko na ba siya? Ang pagpapatawad, ayon sa turo ni Nanay Rosa, ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang ang puot ay manirahan pa sa aking puso. Oo, napatawad ko na si Nolan. Hindi dahil karapat-dapat siya sa aking habag, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Pinili kong palayain ang aking sarili mula sa kadena ng kaniyang mga pagkakamali. Hindi ko siya kailangang makita o muling makasama para sabihing tapos na ang laban. Ang kapatawaran ko ay ang aking regalo sa aking sarili. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha na tila ba sumasang-ayon sa aking naging desisyon. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan na nagpatibay sa aking pagkatao. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa kaniyang asawa, kundi sa kung paano niya kayang tumayo at protektahan ang kanyang dangal kapag ang lahat ay tumatalikod na sa kanya. Kira, anak, nakahanda na ang hapunan. Halika na at baka lumamig pa ang niluto nating kare-kare. Ang malambing na tawag ni Nanay Rosa. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang amoy ng pagkain ay hindi na amoy ng sakripisyong binaliwala, kundi amoy ng isang tahanang puno ng pag-asa. Bago ako pumasok sa loob, tiningnan ko sa huling pagkakataon ng langit. Ang bituin na unang sumilip sa dilim ay tila ba kumikisla para sa akin.
Para sa lahat ng mga inang nagtitiis, para sa lahat ng mga kababaihang inakalang wala na silang laban. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa katotohanang ang bawat pagguho ay simula lamang ng pagtatayo ng isang mas matibay na pundasyon. Ang hustisya ay maaaring maging mabagal, ngunit ang karma ay hinding-hindi natutulog. At sa dulo ng lahat, ang tanging matitira ay ang katotohanan ng ating sariling halaga. Sa aking mga tagapakinig, naway baunin ninyo ang aral ng aking buhay. Huwag ninyong hayaang ang ibang tao ang sumulat ng inyong katapusan. Kayo ang arkitekto ng inyong sariling tadhana. Ang bawat sugat ay magiging peklat ng tagumpay at ang bawat dilim ay hahantong din sa isang maliwanag na bukas. Pumasok ako sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito isinara dahil sa takot, kundi dahil alam ko na ang bawat taong nasa loob ng bahay na ito ay tunay na nagmamahal sa akin. Ang gabi ay payapa at ang aking puso ay sa wakas ay malaya.